Dalawang vlogger, parehong nagkamali, parehong nakulong, pero iba ang ending. Kung ikaw ay nagkamali sa buhay mo, lumagpak, bumagsak, para sa'yo itong video na to. Ngayong araw na ito, ituturo ko ho sa inyo ang 5 lesson na maaari nating ilagay sa puso natin para maunawaan natin na pag tayo ay nagkamali, ito ang dapat nating isapuso. Alam mo, pag-uusapan natin ngayon itong si Francis Leo Marcos na isang vlogger at itong si Vitali, yung Russian vlogger. Pareho po silang nakulong. Bibigyan ko lamang po kayo ng kaunting background po sa nangyari dito sa dalawang ito. Una, itong si Francis Leo Marcos, alam naman po natin na siya po ay nakulong dahil sa kung ano-anong kasong sinampa sa kanya. Hindi lamang po ng gobyerno, pati po ng ilang mga individual. Isa nga ho ang nakasuhan sa kanya ay yung paggamit ng maling pangalan. Yan po ang nakaso sa kanya. Pangalawa din po yung isa pang human trafficking. So, kaya din po siya nakulong. At meron pa pong mga iba pang kaso na tumatakbo ngayon sa korte. Siya nga lang po ngayon ay out of bail at siya po ay nakulong pero lumaya na. Pero ang matindi ho dito kasi, ito si Francis Leo Marcos, tila hindi na nadala sa kanyang pagkakulong nung una. Tila kesa na nagbago, lalo pang yumabang. Yun ang problema ho dito. Wala po tayong planong ibanatan dito o di kaya ipahiya si Francis Leo Marcos dito. Pupulot lamang po tayo ng mga lesson mula sa kanyang buhay. Kasi alam mo, mga kababayan, napaka-importante niyan. Sabi nga nila, you can learn from your mistake. Diba? Sabi nila, pagka nagkamali ka daw, matututo ka. Pero actually, it is wiser to learn from others' mistakes. Ibig sabihin po nun, pwede ka naman matuto na lang sa pagkakamali ng iba para ikaw ay matuto. Mas matalino daw po yung ganun. Kasi nga naman, tama nga naman. Kesa naman ikaw pang paulit-ulit na magkakamali, bakit hindi na lang yung pagkakamali ng iba ang iyong, alam mo yung matutunan sa buhay. Ito naman po si Vitali, yung Russian vlogger na bastos, naalala nyo nun? May binastos pa itong matanda diyan sa isang mall ba yon or something. Alam mo, sabi ko nga nung panahon na nakita ko yun, sabi ko kung nakita ko yung binastos niya yung nanay, yung matanda, ay lalapitan ko talaga yun. Oh, wala akong biro ha. Ako mismo ang kakaladkad sa kanya papunta sa kulungan. Kasi sabi ko, alam mo, ako malapit po ako sa mga nanay, malapit po ako sa mga matatanda. Ayoko po talaga ng binabastos. Okay lang siguro yung kung babastos ka. I mean, hindi ko sasabing bastusin nyo ha. Pero mas matatanggap pa ng, alam mo yun, na pagka nang bastos ka ng kaedad mo, o di papalagang ka niyan, di ba? Ibig sabihin, hindi mo na kailangan i-rescue yun kasi papalag yun sa'yo, di ba? Dalaban yun. So, bahala ka dyan, mag-away kayong dalawa. Parang ganun yung pakiramdam mo eh. Pero yung helpless na magulang, o helpless na nanay, helpless na lolo, lola, babastusin mo pa, talagang makakatikim ka sa akin kung ginawa mo yung sa harapan ko, talagang makakatikim ka sa akin. Sabi ko sa iyo, lahat ng puwersa gagawin ko para makaladkad ka kahit masuntok pa ako. Kasi kabastusan po talaga yon. At yan po si Vitali. Kaya nga, kahit po yung security guard na sinisita siya, walang nagawa. Binastos niya. And eventually, siya po ay nakulong. Tulad din po ni Francis Leo Marcos na nakulong. Pareho silang nakulong. Pero medyo magtataka ka. Bakit kanyo? Bakit ibang ending nila? Di ba? Etong si Francis Leo Marcos nakulong, ipapakita ko sa inyo ngayon yung ending niya. Okay? Ano ibig sabihin ng ending niya? After niya makulong, eto yung ginawa niya pa. Okay? Panood natin muna bago ko ituloy itong aking komentaryo. Ito po. Pinagmumulta ng Supreme Court ang internet personality na si Francis Leo Marcos matapos itong mahatulang guilty sa indirect contempt kaugnay ng kanyang... Hindi pa ho ito yung pagkakulong niya ha. Nakulong na siya before. Naka-out on bail na lang siya ngayon. Tapos, eto pa uli yung ginawa niya. Okay? Pag-atras sa May 2025 elections.
Ayon sa SC, inabuso ni Marcos ang proseso ng korte nang bawiin niya ang kanyang kandidatura ilang araw pagkatapos itong makakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema laban sa deklarasyon sa kanya ng COMELEC bilang nuisance candidate. Hindi pumabor ang Supreme Court sa kanyang argumento na ang kanyang pag-atras ay dahil nagsimula na ang pag-imprenta ng mga balota at dagdag gastos lang sa gobyerno kung ilalagay pa ang kanyang pangalan. Sabi pa ng Supreme Court, dapat ikonsidera muna ni Marcos ang mga mangyayari bago maghain ng petisyon o bawiin ang kandidatura ng makakuha ng TRO. Sa desisyon na sinulat ni Associate Justice Philomena Singh, inutusan nito si Marcos na magbayad ng 30,000 pesos na multa bilang kaparusahan sa indirect contempt. Ayan. So ano pong ginawa nitong Francis Leo Marcos pagkatapos niya na pong nakulong? Ito ho ang kanyang ginawa. Ano po yun? Ang ginawa niya, kumandidato po siya, tapos idineclare siya ng COMELEC na nuisance. Ang ginawa niya, nag-file siya ng TRO sa Supreme Court para sabihin na, hindi ako nuisance ha. So, ginrant yun ng Supreme Court. Pagka-grant ng Supreme Court, sinabi ng Supreme Court sa COMELEC, hindi yan nuisance. So, pagka-grant na yun, bigla niyang inurong yung kanyang kandidatura. Alam mo, meron po tayong tinatawag na direct and indirect contempt. Sa Tagalog, simple lang. Yung direct, pambabastos sa loob ng korte. Habang nagkakaroon ng hearing, ayaw mo sumunod, pinauupo ka, nag-ingay ka, direct contempt. Okay? Yung indirect contempt, pambabastos sa labas ng korte. Anong ibig sabihin nun? Bastos ka. Naintindihan mo? Bastos ka. Mantakin mo, nakulong ka na, binastos mo pa yung Supreme Court. Kaya ka ngayon pinagpa-fine. Bakit nga? Dahil nga, pagkatapos mong gambalain ng Supreme Court at tumingi ka ng TRO para dun sa COMELEC at ikaw naman ay nabigyan, biglang sasabihin mo, hindi na pala tuloy. Alam mo mga kababayan, yang ganyang klase baka sabihin ng iba, hindi naman yung pambabastos. Pambabastos po yun. Alam nyo kung bakit? Maraming kaso ang dinidinig ang Supreme Court. Sa sobrang dami ng kasong dinidinig ng Supreme Court, napakarami pa pong nakakulong ngayon nang hindi pa nahahatulan dahil inaantay pa ang final decision ng Supreme Court. Remember, sa bawat kaso, paangat ng paangat yan from RTC, Court of Appeals, at till to the Supreme Court. So, halos lahat ng mga kaso sa Pilipinas, pag dito na hatulan na, usually nag-a-appeal yan. Minsan, pag tapos pa doon sa CA, doon sa Court of Appeals, umaakyat pa yun sa Supreme Court. So, sa totoo lang, sa Pilipinas, napakaraming problema pagdating sa justice system. Sabi nga nila, kulang ang judge, kulang ang court. Marami. So, sobrang dami ng mga kaso sa Pilipinas, pinalitan na nga yung parang probable cause. Before kasi, pag nagsampa ka ng kaso sa piskal, pwede na yung probable cause lang. Itataas na ngayon sa korte. Okay? Dati yon. Probable cause, ibig sabihin, pwedeng may katotohanan yung akusasyon sa'yo. Yan yung probable cause. Pero ang ginawa ng Supreme Court ngayon, recently lang din yun, ang sabi, kailangan hindi lang probable cause, kailangan merong probability of conviction. Ibig sabihin, aside from the probable cause, yung may posibilidad na ginawa mo talaga yung kasalanan na yan, meron pang kailangan may possibility of conviction. Bakit ginawa ng Supreme Court yun? Kasi nga, para hindi magpatong-patong ang mga kaso sa korte. Bakit? Problema kasi sa Pilipinas yan. Na sobrang daming kaso, na hirap na ang korte. And we have to respect that. The Supreme Court issued that kind of directive, yung probability of conviction, kasi hirap na nga ang korte sa sobrang dami ng kaso. Tapos may isang papansin na vlogger, may isang for the content na vlogger, hihingi ng tulong sa Supreme Court. Pinagkaabalahan ng Supreme Court, binigyan ng oras ng Supreme Court. Ibig sabihin,
dininig ng Supreme Court kesa yung ibang mga case muna. Kasi nga, urgent because of the election. Dininig ka. Tapos ginrant yung hinihingi mo. Tapos biglang, hindi, no thanks. Okay na, hindi na ako tatakbo. Kaya siya nakatulan ng pambabastos o indirect contempt ng korte. Anong ibig ko sabihin? Simple lang po. Etong isang to, kesa na nagbago nung nakulong siya dati, lalo pang yumabang. Lalo pang nag-pour the content yung tao na ito. Yun ang problema doon. Okay? Lipat tayo sa kabila. Si Vitali, yung Russian na vlogger na eepal-epal din, nakulong. Anong nangyari pagkatapos makulong? At ngayon ay dineport na sa kanyang bansa, yung original na kanyang bansa. Ano pong nangyari? Pakinggan po natin. Finally, nakaalis na po si Vitaly Zhodorevsky, itong Vitaly Russian. Zhodorevsky. Si Vitaly ba? Vitaly. No, after 9 months. So he was under your custody for all 9 months. At saka nung hinarap siya sa media, parang ano na siya parang behave na siya, no? Parang nakapag Dapat lang, good manners, sana. right conduct na siya, hindi na siya aligaga. So ano po yung, kung pwede nyo ikwento, ano yung naging niya, karanasan? Haba po siya nakadetine ng 9 na buwan dito po sa Pilipinas bago po siya na-deport, pabalik po. Sa Amerika ba siya ibabalik or sa Russia? Sa Russia po, binalik po natin siya through a direct flight from Kalibo to Russia. Oh. Kasi doon lamang po merong direct flight na airline na rekta po sa Russia. Oo. And then, during his time po sa ating facility, actually malaki yung difference po mula nung siya, pumasok, saka nung lumabas po siya. Hindi lang sa itsura, kasi nung una parang malaking mama siya Ngayon parang medyo naging gruff na yung itsura niya. But when he arrived, before he was detained, yung Maangas? parang nagtotont pa siya. Maangas, Nang- mayaman. Naalala niyo yun, yung time na pinresinta siya sa media, nung pagkahuli sa kanya, di ba, nang babastos pa siya. Yun daw yung sinasabi ngayon nitong immigration na, kasi sa immigration siya kinulong dahil parang undesired alien ang kanyang kinaharap. Miss pa siya. Oo, Pag makikita mo yung mga video sa kanya habang ini-inquest siya, na nagpapakit siya sa camera, nandidila siya, Oo. ganyan. Oo. Pero nung things started to be serious, it looks like naging naramdaman niya na yung gravity nung ginawa niya. Nung hinarap na siya sa press conference, Oo. and then dinala na siya sa facility, siguro na-shock siya kasi hindi ito first class accommodation Oo. yung facility. Oo. Admittedly, hindi ito masyadong maganda. Kaya, kung saan siya It's nasanayan. decent but hindi ito masyadong maganda. Talagang siksikan. Medyo marami-rami po yung nasa pasilidad natin. So I guess that's when it hit him Oo. na talagang, oops, may problema ako. And then, ang kwento po sa atin ng ating warden doon sa facility po natin is that he would always naglagi pong nagdadasal, lagi nagbabasa ng Bible. So siguro parang na may realization Oo. na nagkamali talaga siya, and there was really, nakita niya, crime pala talaga yung ginawa ko. Bukod po kay Vitaly, no, nagkaroon din po ng arrest sa isa namang Estonian na vlogger, no? Po dito sa Estonia na ito, parang Sim, ang pangalan niya si Sim. Siya naman po dun. So ayun po ang nangyari kay Vitali. Ano ang ibig sabihin? Nagbago po si Vitali. We really do not know what happened inside kasi hindi naman kinuwento. But one thing is for sure, kahit nung hinarap na siya nung huli bago siya i-deport, nagbago siya. And sabi nga ni ma'am, lagi po siya nakikitang nagbabasa ng Bible at nananalangin. And makikita nyo naman din nung hinarap na siya, na iba na yung aura niya. Kasi if you would really compare yung itsura niya nung una siyang nahuli, minamak niya pa yung mga media. Tapos dito sa pangalawa na talagang kitang-kita mo yung remorse, at the same time, sabi nga, doon sa loob na observe nila yan. Kita nyo yung comparison ng dalawang nagkamaling vlogger, nag-epal na vlogger, nag-pour the content vlogger.
magkaiba ang kanilang ending. Pareho silang ugaling mapapel, epal, bida-bida, for the content. Pareho silang nakulong, pero magkaiba sila ng ending. Ano ending nito ni Francis Leo Marcos? Mas lalo pang yumabang. Mas lalo pang naging masasabi nating ewan ko. Kasi mantakin mo nakulong ka na. Tapos binastos mo pa Supreme Court. Kung hindi ka nga naman din medyo hindi ko masabi. Ayoko naman sabihin tanga siya, pero yung klase ng pusong meron siya, alam mo talagang sablay, di ba? Eto naman sa kabila, kasi Vitali, kung pambabastos lang, di ba? Doon sa simula, bastos to si Vitali. Sa totoo lang yung isa kasi puro yabang, puro angas, puro pagmamalaki lang ng pera, di ba? Kung meron man siyang in-scam, which is under sa court pa rin ngayon, pinag-uusapan yan. Pero ito kasing isa, lantaran si Vitali nung una. Pero ngayon, nagbago na. 'Di ba? Yun ang pinagkaiba ng kanilang ending. Ngayon, from their lives, ipapakita ko ang 5 lesson na pwede nating matutunan sa kanilang buhay, sa kanilang 2 buhay. Una, sabi nga, real change starts from the heart. Alam mo, napaka-importante nito Maraming paraan tayong ginagawa para magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. 'Di ba? Pag tayo nagkamali, marami tayong ginagawang pagbabago. Halimbawa na lang, kung ikaw nalulong sa isang addiction, feeling mo para mabago ka, kailangan mo lang i-change yung environment mo. Feeling mo pag nagkamali ka, kailangan mo lang tanggalin yung mga taong nasa paligid mo doon. Hindi ho. Kasi remember, both of them nakulong. Pareho silang may malalang pangyayari sa buhay nila nung nakulong sila. Imagine niyo, alam mo nakapunta na po ba kayo sa kulungan? Kasi ako ilang beses na po ako nakapunta dyan through visiting some friends, and naalala ko pa rin kahit nung unang panahon nung high school kami, nagkaroon kami ng parang ganun yung ewan ko ba't kami dinala dun na para maano namin na huwag kayong gagawa ng asamaan or makukulong kayo. Pero nakita naman natin ang sitwasyon sa kulungan, di ba? Parehong hindi maganda. Sabi nga dito sa na-shock nga daw si Vitali nung nakita niya yung kulungan Pero bakit nagbago? Yung isa hindi nagbago. Why? Simple lang po, sabi nga, di ba? Sa yan? Nasa Ezekiel 36 verse 26. Ano ho yun? I will give you new heart and put a new spirit in you. Napaka-importante niyan. Ano ibig sabihin niyan? Sabi nga, di ba? What comes out of the mouth comes from the heart. So anong ibig sabihin po nun? The only way for a person to change, kahit sa kanyang pagkakamali, ay kailangan mabago ang puso. Hanggang hindi nababago ang puso, kahit palit-palitan mo ng environment yan, babalik at babalik yan doon sa kanyang ways. Alam mo, meron akong kakilala, hindi ko na lang sasabihin din sa inyo. Nakulong. Kaibigan. Paglabas niya, ang sabi niya, hindi niya nauulitin, matino na siya. Actually, nakulong siya because of friends. Nakulong siya because of yung kinalakihan. Nung una, sabi ko nga, okay, I'll give you a chance. Kasi parang nagtrabaho ito sa aking negosyo. So, sige, pasok. Alam mo, after a while, bumalik din siya doon sa old ways niya. Sabi ko nga talagang ang tao, hindi nadadala. Alam mo, marami ho sa atin ang ganyan. Yung nagkamali ka na, sinubukan mong baguhin yung sarili mo, sinubukan mong ayusin yung environment mo, pero hindi pa rin nagbago.
Kasi nga, again, importante, sabi nga, real change starts from the heart. Hanggang hindi nagsisimula sa puso, hindi ka magbabago, hindi maaayos ang iyong attitude. Maaring for the meantime, parang merong ano lang yan, tawag nila doon, yung peace talks lang. Alam mo yon, yung ano lang kayo, ngayon, okay kayo, parang ganon. Sabihin, okay ikaw at saka yung sarili mo, di ba? Pero hanggang hindi ho nagbabago ang puso ng tao, yan po ay hindi talaga magbabago. Yan po ang dapat una nating makukuhang lesson. Pangalawa, sabi nga, words have power and limits. Ulitin ko, words have power and limits. Anong ibig sabihin ng power and limits? Don't get me wrong na pag sinabi kong lilipad ka, hindi ganun Hindi ganun. Kasi yung iba, ginagawang literal yun, di ba? Na pag words have power and limits. Hindi ho yun ang ibig ko sabihin. Anong ibig ko sabihin? Sabi nga ng James 3:5 and 6, the tongue can cause great harm. Ano ibig sabihin nun? Ang dila daw ay talagang nakakasakit. As a matter of fact, ito ang problema kadalasan na pinagsisimulan ng relationship sa mag-aasawa ay yung kanilang words. Kasi ganito yan There are many forms of harm. One is physical, mental, and how do you do that? The mental, yung pong words. Minsan nagkakaganyan ng mga magkaasawa, magkaka-relation, or even in families. Dahil hindi nila, alam mo yun, ayaw nila saktan physically, sasaktan nila ng words nila. Talagang, alam mo yun, to the point na akala mo wala lang. Pero actually, nadudurog yung taong kausap mo. At tumatanim yun. Yung words na binitawan mo, tumatanim yun hanggang pagtanim yan. Tandaan nyo, ang anumang itanim mo sa puso mo, eventually, bubunga yan. Kaya yung mga bata, di ba, yung mga pinalalaking anak, pag yan po ay tinadtad mo ng abusive words, darating ang pagkakataon sa buhay niyan in the future, they will also hurt people. Sabi nga, hurt people, hurt. Ano ibig sabihin nun? Yung mga sinaktan na tao noon, nananakit ngayon. Bakit? Tinanim kasi po nila Word has a power. Kaya napaka-importante po na dapat very careful ho tayo sa ating pananalita. Dahil yan po ang kadalasang nangyayari sa mga relationship. Oo, ngayon, maaaring yung asawa mo, girlfriend mo o boyfriend mo ay baliwala sa kanya yung mga sinasabi mo. Akala mo tahimik lang. Pero tinatanim niya yan. Eventually, halimbawa, yung girlfriend mo na ayaw mo nga saktan physically, sinasaktan mo lang through your words. Ang tanga-tanga mo naman ganyan, di ba? Baka akala mo okay lang. Kasi hindi siya umiimik. Pero tandaan mo, nagtatanim yan. Hindi man niya gustong magtanim, talagang natatanim sa puso niya yan. At eto si babae, nasasaktan, sinasabi ng boyfriend niya o kaya ng asawa niya. Pag siya na, di ba, mag-isa na. Tapos biglang may lumapit na lalaki. With all the sweet words. Yung lahat ng sweet words ay sinasabi sa kanya. Di ba? Sabi ko sa'yo, baka one day, mawala yung girlfriend mong yun o yung asawa mong yun. Bakit? Biglang merong, alam mo naman, mananligaw, nag-take ng opportunity. Uy, sinasaktan ng jowa niya to. Kaya ko to. Niligawan ko din to. Bubulayin ko lang to. Magkaano ka ng sweet word. Siyempre, siya na nasaktan dun sa kanyang ka-relationship. Whether boyfriend or girlfriend to ibig sabihin kung sino man yung sinaktan. Biglang magkakaroon niya along the way na, ito na lang ang gusto ko kasi ito, sweet sa akin. Parang ganun.
Kaya nga alam mo, be very careful with our words. Yan ang problema kasi sa mga ilang for the content vlogger tulad ni FLM. Actually, kahit di si Vitali, di ba? Yung kanilang mga sinasabi, sabi nga freedom of speech is not absolute. So, ibig sabihin nun, oo, may kalayaan ka. Wala, tama naman yun. Kalayaan mo ang magsalita, magbigay ng opinion mo. Pero hindi ho yan absolute to the point na mananakit ka ng kapwa, mambabastos ka ng korte, di ba? Hindi lahat ng bagay for the content. Kaya nga ako natatawa kasi pinagpa-fine na siya ng Supreme Court because of kanyang kabastusan. Yeah? Maaring hindi niya alam, yung kabastusan pala yun, pero bawal yun eh. So naging taklesa ka na sa ginawa mong yun, eto ka na naman. Nung nagbabayad na siya doon sa Supreme Court, nagbibideo na naman siya, nagbablog na naman siya. Sabi ko nga, hindi na nadala tong mamang to. Hindi ka na nadala, no? Na, alam mo ba na meron tayo mga sub-judice rules sa Pilipinas na hindi mo pwedeng pag-usapan yung mga kaso na nasa korte na. Ibig sabihin, simple lang eh. If you do not know it, don't say it. Di ba? Kung hindi mo alam yung batas na sumasakop doon sa kaso mo, tumahimik ka na lang. Katulad niyan, pinagpa-penalty ka, anong ginawa mo? Kinontent mo na naman. For the content ka talaga. Dapat mag-ingat po tayo doon. Sa ganun, sa mga vlogger, na nagko-content for the sake of content at manakit lang ng kapwa. Iba yung mag-criticize. That's a different thing. We have to criticize government officials. That's a different thing. Pero iba yung nanakit ka lang dahil gusto mo siyang saktan. O kaya ay taklesa ka lang. Kaya nga lesson po ito eh. Words have power and limits. Ibig sabihin, wag po natin pababayaan ang any words that comes from our mouth na maging taklesa. 'Di ba? Sabi nga ng Matthew 12:36, ang ganda nito, everyone will give account for every careless word. Alam niyo bakit ako nagbibigay ng scripture? It's not because ako'y nagbabanal-banalan or whatsoever o nagtuturo, nagpipreach dito. Hindi. We can get so much lesson from the scripture. Why? Alam mo, yan ang pinakamasasabi nating proof ng sobrang sa kasaysayan na marami ang nabago at naayos. Because the scripture is really powerful. And the scripture is keep on saying that your words has power. Kaya nga, alam mo, if you would really research, ang daming instruction ng scripture na nagsasabing pag-iingatan mo ang bibig mo o yung mga words na lumalabas sa'yo. Kaya nga sabi, di ba, be quick to listen, slow to speak. Yun ang sinabi nun. Ibig sabihin, mas makinig ka kaysa yung bumilis yung bunganga mo. As a matter of fact, sabi ko nga God has a way of saying it to us through us. Ano yun? We have 2 ears and 1 mouth. Ibig sabihin, may 2 tayong pandinig, pero isa lang ang pansalita natin. Ibig sabihin, we have to be quick to listen but slow to speak. Pangatlo, pride leads to downfall. Humility leads to grace. Ano ibig sabihin ng humility leads to grace? Alam mo, ito nga ang naging problema eh. Lagi ko to, kahit po ako, this is always my reminder, especially when driving, and especially when riding. Na, kasi narinig ko ito eh. And this is, tinanim ko na sa puso ko yun nung narinig ko yun eh, sabi. Pag ikaw magra-ride, nag-big bike, nag-ride ka, sabi doon, yung ego mo, iwan mo sa bahay. Ano ibig sabihin ng ego? Alam mo na yung ego. Alam mo naman tayo, pataasan tayo ng ihi, di ba? May kasabihan tayong ganun eh. Pataasan ng ihi, yung ego natin.
Sabi nga, iwan mo sa bahay yan. Tama yun eh. Bakit? Sabi ng Proverbs 16 verse 18 eh. Sabi, pride goes before destruction. Sa Tagalog, ang kayabangan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Diyos na nagsabi niyan. Sinabi niya yan sa Proverbs. Yang kayabangan magdadala sa iyo sa kapahamakan. Eh bakit ang yabang mo? Yun lang kasimple eh. Diba? Kaya nga ako, ibig bang sabihin, hindi ako nagkakamali? Hindi, nagkakamali din ako. Palagi. Alam mo yun? Palagi din ako nagkakamali. Pero palagi kong pinapaalahanan yung sarili ko na pride goes destruction. Maraming pagkakataon yan. Makikita natin yan sa road rage. Di ba? Sa road rage, makikita natin yung mga ganyang klaseng pagkakataon. Yung nasanggi ka lang, ang yabang mo na, o kaya nabusinahan ka lang. Sino ka para bumusina sa akin? Pinabalamong ba ako? Binusinahan ka lang, gano'n na kagad yun nasa utak mo. Kasi nga, pride goes destruction. It will trigger you. And marami na po ang nakulong, nagsisi sa buhay nila. Naalala ko yun yung namaril sa isang parking lot. Tapos hanggang ngayon, nakakulong pa. And I think namatay na or something. I forgot about it. Pero matanda na kasi ito eh. Lalong distraction na nangyari sa kanya. Kasi ganito to. Isipin nyo na mabuti ito. Ang pride, parang halaman yan. Habang nagiging mayabang ka, payabang ka ng payabang, para mong dinidiligan yung halaman. Ano yan? Tawag doon? Palago ng palago yung halaman. Parang ang ganda. Parang kaaya-aya. Kasi mayabang ka. Ako na ang mayaman. Ako na ang ano. Yeah? Parang maganda, di ba? But in reality, pag sa sobrang lago mo na, darating ang point na mabubulok ka din. Di ba? Ganun po kasi yan eh. Maaring sa simula, konting pagyayabang lang, konting ganito lang. Again hindi ko sinasabing, wag ka nang bumili ng ganito, wag ka nang bumili ng ganyan, o di kaya, wag ka nang magmalaki, wag mo nang, hindi yun ang ibig ko sabihin. You know in your heart kung nagyayabang ka o hindi. Ikaw lang ang nakakaalam yan. Kung nagyayabang ka, kaya mo ginagawa yan, o hindi. And yung pagyayabang mo na yan, unti-unting nag-grow yan sa puso mo. Hanggang eventually, sa sobrang yabang mo, akala mo, you are in control of everything, that you are in authority, that you do not follow authority anymore. And one day, parang bulkan yan, sasabog yan. Pag sabog yan, bagsak ka. Bakit? Kasi nga, sa sobrang yabang mo, maaring kulungan ang puntahan mo. O di kaya, magkikita na kayo ng maaga ni kamatayan dahil sa sayabang mo. But again, nagsimula lang yan sa maliit, sa seed, yung kayabangan na yan. Kasi nga, dahil pinahintulutan mo ng pinahintulutan, lumaki na lumaki. Yeah? Ganyan yan eh. Parang sugat yan. Alam mo yun? Sugat. Alam mo yun? Sugat. Maliit lang yan eh. Kinamot mo. Kinamot mo ng kinamot. Ibig sabihin, binaby mo yung sugat. Kinamot mo ng kinamot. Hanggang lumaki na. Hanggang naputulang ka na ng kamay. Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Maliit lang yan sa simula. Again, normal. Normal na makaramdam ka minsan ng kate. Yung makaramdam ka ng bigla kang tubuan, normal yun eh. Kasi tao ka eh. Remember, you are a sinful nature. Tao ka. Normal yan. Kaya nga, lagi mong babantayan yan. Lagi mong isa sa puso. Ako, ito po ang, hindi ko man siya memorize talaga. Nakakalimutan ko yung chapter and verse. Pero ito laging iniisip ko sa puso ko. Pride goes before destruction. Ibig sabihin, pag nagyabang ka, eventually, not now,
Not tomorrow, but eventually, yung kayabangan mo, susuplak sa mukha mo yan. Sasabog sa mukha mo yan. Kaya as much as possible, pagka na-trigger ka, uy, sandali, parang ayabang ko baba ka uli. Diba? Baba ka uli. Kasi, delikado yan. Darating ang point, ipapahamak ka ng kayabangan mo. Yan ang lagi-lagi niyong tandaan. At yan ang nangyari dito kay Francis Leo Marcos. Yung kayabangan niya, dahil sa sobrang yabang niya from the very beginning, namimigay, one way or another, it will catch up sa buhay mo. Ibig sabihin, talagang papahamak ka nito. Ngayon, pahamak na siya, di ba? Ang daming kaso. Akala mo ba madali yan? Akala mo ba na eto nga sabi ko nga, yung kayabangan na lang niya doon sa indirect contempt niya. Papaganon ako, sabi ko, ano ba namang klaseng taon to? Hindi na nadala talaga. Ang yabang. Kasi nga, minsan naisip ko, bakit kaya mayabang to? Ano kayang, ano, wala naman siya nabubudol. I mean, hindi naman nabubudol. Wala na siyang naluloko. Yung ganon, yung kahit na sinasabi niya, ewan ko kung may naluloko pa sa kanya, meron pa naniniwala sa kanya, pero yung kayabangan niya na mayaman siya, yung mga ganyan, kitang-kita naman natin Hindi ko na kailangan isa-isahin yung para patunayan sa inyo na hindi talaga siya mayaman. Alam mo yun, kitang-kita na ng tao yan. Alam na ng tao yan. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin siya sa kayabangan niya? Alam mo kung bakit? Kasi lumaki na. Sa sobrang laki na, wala nang, alam mo yun, wala na pong, parang hindi niya na-control yung kayabangan niya. Mahirap yan. Sabi ko nga sa inyo, wag tayong umabot sa ganyan. Kahit ako, sabi ko, paulit-ulit ko nire-remind ang sarili ko. Pag nagyabang ako, alam mo yun, lagi kong inaganon yung sarili ko. Inaaway ko yung sarili ko Totoo, walang biro. Sinasabihan ko, wag ka mayabang, animal ka. Ano ka lang, pare-pareho lang. Hindi dapat yun lumaki. Kaya nga yan ang binabantayan ko sa sarili ko Laki-laki na nga ng ulo ko, lalaki pa lalo. Di ba? Totoo. Pang-apat, consequence are not persecution. Naku po. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Akong alam at kakilala na feeling nila yung consequence nung kanilang ginawa ay isang persecution. As a matter of fact, nagpapabiktim na. Natawa ko doon sa video ni FLM ni Norman Mangusin nung nagbabayad na siya sa Supreme Court. Parang pinagmamalaki niya pa, haharapin ko ito. 30,000 lang Talaga maharap mo yan, di ba? Haharapin ko. Para baga ang dating, ikaw pa ang biktima ng kabastusan mo. Hindi ikaw ang biktima ng kabastusan mo. Kung ano man yung nararanasan natin ngayon sa buhay, ayan ay dahilan ng kung anong ginawa natin ng mga nakaraan. Ulitin ko, lahat ng dinadanas natin ngayon ay hindi lang yan nangyari basta-basta. Oo, merong mga pagkakataon na ganun, pero kadalasan ay dahil yan sa kung anumang ginawa nating nakaraan. As a matter of fact, it says, di ba, a man reaps what he sows. Ibig sabihin, kung anong tinanim mo, siguradong yan ang aanihin mo. Kung kayabangan ang tinanim mo, aanihin mo din yan. Distraction. Kung kabutihan ng itinanim mo, aanihin mo din yan. Honor. Or integrity. Kung pag-ibig ang tinanim mo, makakatanggap ka din ng pag-ibig. Pero kung puro hate lang ang tinanim mo, sigurado yung buhay mo toxic. Ngayon ang tagkakatandaan natin. At huwag nating sasabihin na, hindi, kaya ako dinadanas yan kasi nape-persecute ako. Kaya ako dinadanas yung kahirapan ngayon dahil yung mga pamilya ko hindi kasi nagtatrabaho. Ako lang ang nagtatrabaho. Gago. Sorry pero kaya ka naghihirap dahil ang gastos mo, dahil ang yabang mo, akala mo kaya mo na lahat bilhin.
Akala mo, sobrang yaman mo, na nagyayabang ka sa tao, mayaman ako, madami akong pera. Kaya ka naghihirap. Hindi dahil yung pamilya mo ay hindi nagtatrabaho. Naintindihan mo? Kasi yun ang minsan natin iniisip eh. Hindi kaya ako naghihirap kasi kasalanan ko. Kasalanan nung mga ano ko eh, yung asawa ko hindi nagtatrabaho. Yung jowa ko, ako lang lagi. Ang dami kong kilalang mga ganyan eh. Kababaeng tao, binibilan ng NMAX yung mga boyfriend nila. Ang daming ganyan. Di ba? Kasi tapos pagka nawala na sila ng pera, sasabihin nila, kasalanan nila to eh. Hindi. Kasalanan mo yan. Bakit mo binigyan? Bakit ka you are living beyond your means? Kasi meron tayong ganyan eh, di ba? Di ba? Sabi nga, hindi lang dapat ikaw magaling mag-ipon. Dapat magaling ka rin gumastos. Kasi kung puro magaling lang yung pag-iipon mo, di mo naman alam kung paano gumastos ng tama, sigurado maghihirap ka. Again, ulitin ko lamang po, di ba? A man reaps what he sows. Kung anong tinanim mo, yan ang aanihin mo. Number 5. Naku po, ito. Truths. Anong truths? Truth lang, walang S. Truth is always revealed in the end. Anong ibig sabihin nun? Chotomatiko dasay. Ibig sabihin nun, hinay-hinay lang. Darating din ang ending, lalabas ang katotohanan. Sabi nga, di ba, there is nothing hidden that will not be revealed. Luke 12 verse 2. Ang nagsabi po niyan, Diyos, na nakakaalam ng lahat, walang sikretong hindi mabubunyag. Doon ka lang sa katotohanan. Anything beyond the truth, siguradong mabubunyag yan at kawawa ka in the future. Yan ang nangyayari, especially doon sa mga kaso ni FLM. Di ba? Ano yung kaso niya? Human trafficking di umano, allegedly. Yung paggamit ng ibang pangalan. Yan yung mga kaso niya. Tinago niya na yun, di ba? As a matter of fact, sabi nga niya, mayaman siya. Trilyonaryo nga daw, hindi nga bilyonaryo, trilyonaryo. Eventually, madidiscover ng tao yan. Kasi, alam mo, especially now in a era na talagang grabe ang social media, wala nang sikretong matatago ngayon. Ang daling madiscover ng tao. Kaya nga din, ang pumapatok sa social media ay yung mga authentic. Bakit? Because the world is full of lies. That's the truth. Ang mundo ay puno ng kasinungalingan. Gusto mo malaman? Tingnan mo Instagram. Punta ka sa Instagram, lahat ng tao dyan masaya. Punta ka sa Instagram, lahat ng tao dyan mayaman. Walang nagpo-post dyan na mahirap sila. Lahat yan nagmamalaki. Nagtatravel, kung saan-saan pumupunta, yung pala pakangkang lang. Yung pala merong matandang sponsor lang. Yeah? Kasi nga, again, the truth eventually marireveal yan. Sabi nga, the truth is always revealed in the end. Lalabas at lalabas ang katotohanan sa dulo. Ngayon, maaaring na itatago mo pa yung mga kasalanan na simpleng kasalanan mo, iniisip mo, simple lang naman to. Alam mo, natatawa nga ako. Doon sa mga umaming, wag na tayo pumunta sa politika. Yung mga umaming nagkasala lang na opisyal sa DPWH. Di ba? Inakusahan sila na nagkakasino. Imaginein mo, milyon-milyon. Sigurado ako, pagdating mo sa kasino nun, hayop ang VIP sa'yo niyan. 1 milyon, milyon-milyon yung tayaan mo. Oo. Kasi nga, ako po hindi naman lagi ko nga sinasabi sa inyo, di ba? Dati po, hanggang ngayon pala, nagsushow kami sa mga kasino, yung aking grupo na Mocha Girls. Nakikita ko pagka ang pustahan doon, yung mga 100,000 na, grabe yung mga tao talagang tutumpukin yung ang tawag ko, yung sana nagbanker ka, yung mga nakikialam no? Ba't di ka tumaya? Yung mga ganon, yung mga amuyong sa paligid, yung mga ganon.
Di ba? Kasi pag natalo yung nagpusta ng 100,000, imaginein mo itong mga DPWH official na to. Millions ang pinapatalo sa isang araw. Ibig sabihin, VIP treatment yan. Sigurado ako sa ibang kwarto pa nga yung naglalaro. Kasi may mga VIP dyan eh. Malupit na malupit siya. Lahat ng soft drinks, lahat ng alak, ibibigay sa'yo para talaga malasing ka. Yeah? Ganyan. VIP. Yeah? Naitago nila yun. For quite some time, they are rich and famous and very important o kaya very, 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 very important person. But eventually, sila nagbukingan. Sila kaya ngayon nakakulong. Alam mo yun? Kasi nga, again, sabi nga, there is nothing hidden that will not be revealed. All secret will eventually be revealed. Ang sakit nun. Lahat ng kalokohan mo, lalabas yan. Ang masama pa niyan, pag nabuking ka, ng asawa mo, kaya ng pamilya mo. No, di ba? Ibig sabihin, isipin mo yung asawa mong nagmamahal sa'yo ay nabuking mo na nagmamahal din pala ng kapwa lalaki. Naku, sakit-sakit to. Aray! Hindi, biro lang. Pero di ba, isipin nyo yan. Kaya nga, alam mo, mga kababayan, lagay po natin sa utak natin yan. Truth is always revealed in the end. Dahil ganyan po ang nangyari sa buhay po ni FLM. Until now. Dati naalala ko ito nung during pandemic, ang daming humahanga dyan. Ako, sa loob-loob ko, bullshit ako. Kasi alam kong peke. Kasi meron din naman ako mga kilalang tunay na milyonaryo, bilyonaryo. Yeah, alam kong mayayaman. Hindi ganyan umasta. So alam kong peke yun. Yung si FLM noon pa lang. Noon namimigay-migay. Pero ang dami nabibilib dyan. Tuwan-tuwa. Hindi. Mayaman yan. Buti nga yan namimigay. Pag pinuna mo pa yan, sasabihin sa'yo ng mga tao, buti nga yan namimigay. Buti nga yan. Ano binigay mo? Anong dinulot mo? Anong natulong mo sa bayan? Gaganyanin ka pa niya mga trolls niyan Di ba? Naalala ko yun. There was a time na medyo pinitik ko yan sa vlog ko. And daming ganun yung mga animal Sabi ko, okay, fine, bahala kayo, magpaloko kayo. And eventually, ganun naman ang nangyari. Ngayon, pinagtatawanan siya ng lahat ng tao na dating humahanga sa kanya. Kahit nga yung mga tauhan niya, ni-reveal din siya. Binuking din siya. Di ba? Kaya nga, again, magpakatotoo ka. Dahil darating in the future, malalaman ng tao ang totoo. Nakakahiya. Paano mo pa i-recover yung image mo kung booking na booking ka? Alam mo yun? Eto, bibigyan ko kayo ng sample, ha? Tawan-tawa ako nung napanood ko to. This is not to malign FLM, ha? Pero this is just one factor to prove my point. Meron siyang, doon sa upuan, may basahan. Pinunas niya yung basahan doon sa mesa kasi tumulo yung, ewan ko kung yung soft drinks ba yun o ano yung tumulo sa iniinom niya, kape, tumulo, pinunas niya. Tapos eventually, doon sa dulo ng live niya, yung same basahan, pinunas niya sa muka. Sabi ko nga, walang trilyonaryong gagawa ng ganun. Trilyonaryo hindi nga bilyonaryo, trilyonaryo. Walang taong mayaman ang ganun ng klase ng ugali, di ba? Walang ganun. Sabi ko, talagang yun yung point ko. Again, hindi ko para anuhin yung niya. Ang point ko na yung totoo lalabas at lalabas. Hindi mo pwedeng lokohin, di ba? Halimbawa na lang, yung mga asawa ninyo na kunwari faithful and loyal, pero may napadaan babaeng naka-skirt, maputing-maputi, balingkinitan, dumaan, bigla na pagano ng mata. Hindi ho yun. Hindi ibig sabihin nun
Ano yun, lalabas at lalabas ang katotohanan, di ba? Kaya nga marami kang makikitang ganyan, sinasampal bigla ng ang jowa nila eh. Dami ko sa show ng Mocha Girls, may mga ganyan eh. Biglang sasampalin ng asawa kasi napapaganon para lumabas yung pagiging manyakol nila. Nung bigla lumabas yung Mocha Girls. Nakikita ko yan, sinasampal ng mga Huy! Yung mata mo! Gumagano, sabi ko. Nalob-lob ko, ba't mo dinala kasi? Akala mo loyal? O baka tinitesting lang niya yung jowa niya. Pero alam mo yun, anong point ko dito? Kasi yung totoong ikaw, minsan tinatago natin eh. Nagsusuot tayo ng iba't ibang klaseng maskara. Hindi ka naman talaga rich, nagpapaka-rich ka, yung mga tawag doon, social climber, di ba? Yung kahit anong pa-rich mo, ang daming ganyan sa mga clubs, sa mga bars, sa mga inuman. Yung pa-rich ka, may kasama ka lang kasing rich, pero pa-rich ka rin. Oh, mayaman ako. Tapos pag nagsalita ka na, geng-geng. Tapos yung asal mo, geng-geng din. Lalabas at lalabas. Ano yung geng-geng? Basta yung mga dati kasi tawag doon jologs. Ngayon geng-geng na. Di ba? Pag-geng-geng ka na. Kasi nga, yun ka talaga eh. Saka nakatira sa geng-geng na lugar. Hindi ka, wag ka magbaging, kasi everything na kung ano man ikaw, lalabas yan. So just, alam mo yun, wag mong itago. Talagang lalabas yan. Kaya nga magpakatotoo ka. Truth is always revealed in the end. Para hindi tayo magkamali sa buhay natin, napaka-importante nito. Kailangan magpakatotoo tayo sa sarili natin. Huwag tayong magpapaka feeling rich, feeling, alam mo yun, importante. Minsan, ito pa nga matindi. Magdadrop ka ng kung sino-sino. Hindi. Ano ako nito eh. Assistant ako nito eh. Chief of staff ako nito eh. O ako ni alam ba? Kaibigan ko si si senator eh. O kaibigan ko si congressman eh. Tao ko ni PNP chief. Yung mga ganyan, alam mo, kung makakaloko ka man ngayon, in the future lalabas din ng katotohanan. Kaya, wag mong gawin yan. Mas mabuti pang, iyan ay iyong pag-iingatan. Alam nyo ito lang, bago po tayo magtapos, gusto ko lamang pong paalala sa atin, marami sa atin ang masasabi natin, hindi naman tayo perpekto. Hindi naman po tayo pinakamagaling ng tao sa mundo na to. Ang punto lang natin po dito, let's learn from people's mistakes. And halimbawa, kay Vitali naman, let's learn from him. Nagkamali siya, sobrang yabang niya, and eventually, by reading the Bible, sabi niya is nagkaroon daw na, sabi din ng mga tao doon, na-renew yung kanyang ugali. Bakit? Bakit na-renew yun? There is something in the Bible that can renew your life. Kasi nga, again, di ba yung sinabi ko kanina sa inyo? Unless ang iyong puso ay mabago, hindi ka mababago. At ang naka-observe nun, hindi lang ikaw, ibang tao. Kaya nga ang ganda ng Ezekiel 36 verse 26. I will give you a new heart, I put a new spirit in you. We committed many mistakes, including myself, including po ako. We committed so many mistakes. Alam mo, ang maganda lang, we have a God who is a just God. Just siya, ibig sabihin, siya po ay nagpapatupad o nagja-justice sa kanyang attitude, sa kanyang karakter. Pero at the same time, we have a God who is merciful and gracious. Ang importante lang is humility. Is to come before Him and say, Lord, pasensya ka na, sorry Lord, medyo sablay na ako sa ganitong ugali ko. And He will help you to change. Only Him can change you. Why? Because He created your heart, my heart. And from the heart, nagsisimula ang tunay na pagbabago. So, yan lamang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong mga Pilipino.